Kakagawa lang ng Russia ng nakakabahalang hakbang papalapit sa mga hangganan ng Finland, malinaw na naghahanda para sa posibleng sagupaan laban sa NATO. Inihayag ng satellite imagery ang malawakang konstruksyon ng militar ng Russia malapit sa bagong hangganan ng Finland. May mga palatandaan na pinapalakas ng Russia ang presensya ng kanilang militar sa kanlurang hangganan nito, partikular sa 830 milyang hangganan nito sa Finland. Isang bansang mula pa noong Abril 2023 ay miyembro na ng NATO kasama ang kalapit nitong Sweden. Si Putin ay naghahanap na ng susunod niyang puntirya. At masuwerte siya dahil mahaba ang listahan niya ng mga bansang pwedeng pagpilian. Nagtataglay ang Russia ng hangganan sa 14 na bansa, bukod pa sa maritime na hangganan sa Japan at United States. Kaya marami ang kanilang kapitbahay. Sa paglipas ng panahon, nabangga na ng Russia ang karamihan sa kanila. Ang ilan sa mga alitang ito ay kamakailan lang, pero karamihan ay matagal na, maging bago pa bumagsak ang Soviet Union. Sa katunayan, hindi pa nakakabangon si Putin mula sa pagbagsak na iyon. Hayagan niyang sinabi na isa itong trahedya at mukhang nangangarap pa rin siya na maibalik ang Union of Soviet Socialist Republics sa kahit anong paraan. Noong 2014 sinakop niya ang Crimea. Pagkatapos, malawakang pagsalakay sa Ukraine ang kanyang isinagawa. Bagamat hindi direktang binanggit ni Putin, malinaw sa kanyang mga kilos na sinusubukan niyang mabawi ang nawalang kapangyarihan at teritoryo. Sa ngayon, ang mga bansang nasa hangganan ng Russia, lalo na yung mga sumuporta sa Ukraine, ay kinakabahan at nag-iisip kung sila na ang susunod. Nang salakayin ni Putin ang Ukraine, inakala niyang magpapakita siya ng lakas, isang paalala na superpower pa rin ang Russia at na may kapalit ang pagsuway sa Moscow. Pero imbes na magpadala ng mensahe ng kapangyarihan, inilantad ng digmaan ang mga kahinaan nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nagmukhang mahina ang militar ng Russia. Nahihirapan laban sa isang maliit na bansa. Ang inaasahang mabilis at malinis na operasyon ay naging isang matagal at marahas na kaguluhan na nagpahina sa Russia. Napansin ito ng mundo. Mga bansang dati neutral o tahimik dahil sa takot, nagsimulang kumilos. Ang Finland at Sweden, na dekada ng neutral, ay sumali sa NATO dahil sa matinding takot. Maging ang Japan, na dating tahimik tungkol sa alitan nito sa Russia, ay naghamon na sa mga pag-angkin ng Moscow sa Kuril Islands. Ngayong malapit nang matapos ang digmaan sa Ukraine, naghahanap ng ganti si Putin. Pero ganito yon. Ang isang huminaang Russia ay hindi nangangahulugang wala na itong panganib. Kahit na may mga kahinaan ito, armado pa rin ito, agresibo pa rin, at hindi pa rin mahulaan. Kaya naman ang mga katabing bansa ay naghahanda para sa anumang posibleng mangyari. Kung magpapatuloy ang paglala ng sitwasyon, madali itong mauwi sa mas malalang pangyayari. Baka nga maging susunod na digmaang pandaigdig pa. Ang totoo, ang mga problema sa hangganan ng Rusya ay hindi lang basta sumulpot. Isa na itong daang taong pagkahumaling. Para maintindihan ang pag-iisip ni Putin at ng buong Rusya ngayon, kailangan nating balikan hindi lang ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, kundi maging ang simula ng lahat. Kung nanonood ka pa rin, alam mo nang hindi pinapalaganap ng algorithm ang ganitong kwento. Ayaw ni Putin at YouTube sa ganitong eksena. Kung gusto mong ipalaganap ang katotohanan ito, mag-like at mag-subscribe. Nakakatulong ito sa paglaban sa katahimikan at pagpapanatili sa ganitong klase ng nilalaman. Nabuo ang Unyong Sobyet noong 1922 mula sa guho ng Imperyong Ruso matapos ang revolusyon at digmaang sibil. Sa ilalim ni Lenin at kalaunan ni Stalin, mabilis na lumawak ang Union of Soviet Socialist Republics. Sinakop ang malalawak na teritoryo sa silangang Europa, Caucasus, Gitnang Asya at Siberia. Sa papel, isa itong unyon ng magkakapantay na republika. Pero sa katotohanan, mahigpit na kinokontrol ang lahat mula sa Moscow. Pinanatili ito sa pamamagitan ng puwersang militar, pampulitikang panunupil, at walang humpay na pagtutulak ng ideolohikal na pamamayani. Pero hindi lang sa sarili nilang mga hangganan tumigil ang mga Soviet. Nagtayo sila ng mga estadong satellite. Sinakop ang mga bagong lupain noong ikalawang digmaang pandaigdig at gawing buffer zone ang kalahati ng Europa laban sa kanluran. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, naging pandaigdigang superpower ang Unyong Sobyet. Ngunit ang mabilis na pagpapalawak nito ang nagdulot ng maraming sigalot sa kasalukuyan. Subalit binago ng ikalawang digmaang pandaigdig ang lahat. Si Stalin, na laging oportunista, ay ginamit ang kaguluhan upang itulak palabas ang mga hangganan ng Union of Soviet Socialist Republics. Noong 1923,
39 sinalakay ng Unyong Soviet ang Finland sa Winter War na sinasping para protektahan ang Leningrad. Matindi ang paglaban ng mga Finnish, pero sa huli, nawala sa kanila ang 11% ng kanilang teritoryo, kabilang na ang Karelia. Napanatili nila ang kalayaan ngunit sa mahal na halaga dahil 50 taon silang namuhay sa ilalim ng anino ng Unyong Soviet. Hindi pa tapos si Stalin. Noong 1900 at 40 inangkin ng Union of Soviet Socialist Republics ang Lithuania, Latvia, Estonia at ilang bahagi ng Romania. Nang malapit nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, inangkin ng mga Soviet ang mga isla ng Kiril mula sa mga Hapones at pinatibay ang kanilang pamamahala. Matapos ang digmaan, kontrolado ng Moscow hindi lang ang 15 nitong republika, kundi pati rin ang isang buong network ng mga komunistang puppet state tulad ng Poland, Silangang Alemanya, Czechoslovakia, Hungary, Romania, Bulgaria at iba pa. Nakapagtayo ang Kremlin ng isang napakalaking imperyo at wala itong balak na hayaang mawala iyon. Mahigpit ang pamumuno ng Moscow. Mahilig si Stalin maglaro sa mga hangganan. Binabago niya ito ayon sa gusto niya. Inililipat ang mga tao at nagtatakda ng mga hinaharap na alitan. Sa Caucasus, halimbawa, sinadya niyang ilagay ang Nagorno-Karabakh, isang rehiyong may kasaysayang Armenyo, sa ilalim ng Soviet Azerbaijan na tinitiyak na balang araw ay sasabog ito sa digmaan. Ibinigay niya ang autonomiya sa Abkhazia at South Ossetia sa Georgia na nagpasiklab ng mga separatistang kilusan. Sa gitnang Asya, gumuhit ang mga opisyal ng Soviet ng mga hangganan na tumatawid sa mga etnikong linya, pinaghalo ang mga komunidad sa paraang uubra lamang sa ilalim ng diktadura ng Partido Komunista. Noong buo pa ang Union of Soviet Socialist Republics, napipigilan ang mga pagkakahating ito gamit ang lakas. Pero nang humina na ang kontrol ng Soviet, bumalik ng malakas ang lahat ng hindi natapos na tensyon sa teritoryo. At tuwing lumilitaw ang mga tensyong iyon, tumutugon ang Moscow gamit ang dahas. Nang subukang kumawala ng Hungary noong 1900 at 56 dinurog ng mga tangke ng Soviet ang pag-aalsa. Nang subukang magreporma ng Czechoslovakia, noong 1968 ipinadala ng Kremlin ang hukbo. Ang mga aksyong ito ay babala sa bawat republika at satellite state na kapag lumihis ka sa linya, may kaparusahan kang haharapin. Ang ganitong imperial na pag-iisip ay umabot din sa labas ng Europa. Kahit sa China, na dating kaalyadong komunista, mabilis na lumamig ang relasyon. Noong 1950s, naghiwalay ang China at Unyong Soviet na nauwi sa digmaan sa hangganan ng Ilog Ussuri at Xinjiang. Noong 1969, ang labanan ay halos humantong sa digmaan at hindi nakalimutan ng China kung paano inagaw ng Rusya ang ilang teritoryo nila noong ika-19 na siglo. Ang historical na kawalan ng tiwala na iyon ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Noong dekada 1900, 80 makapangyarihan ang Unyong Soviet sa panlabas, ngunit may mga bitak na sa ilalim. Bumagsak ang ekonomiya, lumalakas ang mga makabansang kilusan, at nawawala na ang kontrol ng Unyong Soviet sa silangang Europa. Pagkatapos ay dumating si Mikhail Gorbachev, na nagpakilala ng glasnost, pagiging bukas, at perestroika, muling pagsasaayos. Naramdaman ng mga tao ang kalayaang humiling ng pagbabago. Ang Berlin Wall ay bumagsak noong 1989 at ang mga rehimang komunista sa Europa na sinusuportahan ng Soviet ay nagbagsakan. Kahit sa Union of Soviet Socialist Republics, naging malaki na ang mga bitak para balewalain. Gusto nang humiwalay ng mga Baltic na republika. Ipinaglaban ng Ukraine ang kanilang kalayaan at sumiklab ang makabansang kilusan mula Georgia hanggang Kazakhstan. Hindi tulad ng naunang leader ng Soviet, tumanggi si Gorbachev na durugin ang mga kilusang ito gamit ang dahas. Ang pag-aatubiling iyon ang nagtakda ng kapalaran ng Soviet Union. Noong 1971, natapos na ang lahat. Sinubukan ng mga hardliner ang isang kudeta upang iligtas ang Unyon. Ngunit ito ay nabigo. Pagsapit ng Disyembre, opisyal nang nabuwag ang Unyong Soviet at nahati ito sa 15 na malalayang bansa. Halos magdamag na wala sa Moscow ang kanilang imperyo. Pero heto ang mahalagang bagay. Ang dating mga panloob na hangganan ng Soviet ay naging mga bagong international na hangganan ngayon. Hindi nagkasundo ang lahat sa dapat na pagguhit ng mga linya. Milyong-milyong etnikong Ruso
ang biglang natagpuang nakatira na sa Ukraine, Kazakhstan, at mga estadong Baltiko. Sumiklab ang mga separatistang kilusan sa mga lugar tulad ng Chechnya, Abkhazia, at Nagorno-Karabakh, at hindi handa ang Rusya na basta-basta bitawan ang impluwensya nito. Dito nagsimula ang mga bagong alitan sa hangganan ng Rusya. Ang pagbagsak ng Union of Soviet Socialist Republics ay nag-iwan ng puwang sa kapangyarihan at determinado ang Moscow na punan ito. Umatras ang Red Army mula sa mga base nito sa Eurasia. Ngunit tinuturing pa rin ng Rusya ang mga dating Soviet na kapitbahay bilang bahagi ng kanilang impluwensya. Kapag sinubukan ng alinmang bansa na lumayo sa impluwensya ng Moscow, ginagamit ng Rusya ang pressure sa ekonomiya, manipulasyong politikal, o tahasang interbensyong militar para ipaalala sa kanila kung sino ang may kontrol. Ito ang ugat ng mga sigalot sa hangganan ng mga post-Soviet na bansa na nakikita natin ngayon. Ukraina, Georgia, Finlandia, China, Hapon, Azerbaijan, lahat sila ay may kanya-kanyang kasaysayan kasama ang Rusya. Pero ang ugat ng problema ay palaging pareho. Naniniwala ang Moscow na may karapatan ito sa mga lupang ito. At kapag nagkaroon ng pagkakataon, kikilos ito para muling makuha ang impluwensya. Maaaring wala na ang Unyong Soviet, ngunit ang pag-iisip na bumuo nito ay nananatili. Matapos bumagsak ang Unyong Soviet, dumaan ang Rusya sa isa sa pinakamalalalang dekada nito. Wasak ang ekonomiya, magulo ang politika, at halos hindi na magkasya ang sarili. Subalit gaya ng nabanggit ko, hindi pa handang bitawan ng Moscow ang dating impluwensya nito. Idineklara ng Kremlin na ang Rusya ang tagapagmana ng Union of Soviet Socialist Republics. Minana nito ang pwesto sa United Nations Security Council, arsenal ng nuklear, at infrastruktura ng militar. Pero kasabay ng mga benepisyong ito ay dumating din ang sumpa ng unti-unting nababawasan na impluwensya. Napapalibutan ngayon ng Rusya ang sarili nito ng mga bagong malalayang bansa. Ilan ay tuluyang humiwalay, habang ang iba naman ay nananatiling nakatali pa rin sa mga lumang pagdepende sa Soviet. Sa isang gabi lang, naging malaya na ang Ukraina. Tumitingin na sa kanluran ang mga Baltiko. Nagliyab ang Timog Caucasus dahil sa digmaang etniko at naipit ang gitnang Asya sa pagitan ng bagong soberanya at impluwensya ng Rusya. Limitado ang magagawa ng Rusya kahit ayaw nila ng ganitong sitwasyon. Kaya naghanda sila sa bawat kilos nila. Sa papel, tinanggap nito ang kalayaan ng mga kalapit bansa. Pero sa totoo lang, gusto pa rin nitong manatiling may kontrol. Ipinamalas ng Kremlin ang impluwensya nito sa rehiyon. Pumasok sa mga sigalot bilang sinasabing tagapamayapa. Sa maraming pagkakataon, ang mga tropang tagapamayapa ng Rusya ay hindi nandoon para ayusin ang mga alitan, kundi para tiyakin na mananatiling makapangyarihan ang Rusya sa rehiyon. Dito nagsimulang mabuo ang mga tinatawag na frozen conflict na nakikita pa rin ngayon. Isa-isa, sumiklab ang mga labanan sa mga bagong hangganan ng Rusya. Sa Moldova, ang rehiyong Transnistria na may maraming nagsasalita ng Ruso at mga Soviet 14 na army units ay nagdeklara ng kalayaan noong 1992. Sumiklab ang digmaan at pumasok ang mga tropang Ruso, hindi para pigilan ang paghihiwalay, kundi para ipatupad ito. Ano ang naging resulta? Isang pro-Russian na enclave na umiiral pa rin hanggang ngayon sa loob ng mga hangganan ng Moldova na nagsisilbing isang frozen conflict na maaaring samantalahin ng Moscow anumang oras na gusto nito. Isang katulad na kwento ang naganap sa Caucasus. Noong bumagsak ang Soviet Union, sumiklab ang mga digmaang separatista sa Abkhazia at South Ossetia, Georgia, noong 1992 at 1993. Tagumpay ng mga rehiyong humiwalay na itaboy ang mga puwersa ng Georgia gamit ang lihim na suporta ng Russia. Nang matapos ang kaguluhan, naging mga teritoryong de facto na kontrolado ng Russia ang Ukraine at Crimea. Kasunod nito, ang Nagorno-Karabakh. Sa pagbagsak ng Soviet Union, nakipaglaban ang mga mandirigmang Armenian na sinuportahan ng Armenia laban sa Azerbaijan para kontrolin ang enclave. Noong 1994 natapos ang digmaan kung saan nakontrol ng mga puwersang Armenian ang Karabakh at malaking bahagi ng Azerbaijan. Namagitan ang Russia sa tigil putukan, ngunit sinigurong hindi tuluyang natapos ang alitan. Sa lahat ng mga kasong ito, ginampanan ng Russia ang papel ng tagapamagitan. Ngunit sa katunayan, ginagamit nito ang mga frozen conflict para panatilihing mahina at umaasa sa Moscow ang mga dating republika nito. Ang estratehiya ng Russia ay ang pagsuporta sa mga separatistang rehiyon at pagtatalaga ng mga Rusong tropa bilang peacekeepers upang manatiling konektado ang mga bagong independenteng estado sa impluwensya ng Russia. Hindi lang ito pansamantalang hakbang,
kundi isang pangmatagalang estratehiya ng pagkontrol. Inulit ito sa silangang Ukraine makalipas ang ilang taon. Pero habang minamanipula ng Rusya ang mga sigalot ng mga kalapit bansa nito, humaharap din ito sa sarili nitong digmaan sa loob ng bansa. Tulad ng unang digmaang Chechen noong 1974 hanggang 1976, hindi tulad ng Georgia o Moldova, ang Chechnya ay hindi ibang bansa. Isa itong bahagi mismo ng Rusya. Noong 1971, ipinadala ni Yeltsin ang hukbo para sugpuin ang rebelyon nang ideklara ng Chechnya ang kalayaan nito. Pero ang inaasahang mabilis na operasyong militar ay nauwi sa isang ganap na kapalpakan. Ang militar ng Rusya ay nagtamo ng mga nakakahiya at matitinding pagkatalo. Noong 1976, napilitan ang Moscow na tanggapin ang tigil putukan na nagbigay ng kalayaang de facto sa Chechnya. Bukod sa kahihiyang dulot ng digmaang ito, ipinakita rin nito ang kahinaan ng Rusya. Kung hindi kayang hawakan ng Moscow ang sariling mga hangganan, paano pa nito makokontrol ang dating imperyo? Natutunan ng Kremlin sa kabiguang ito na hindi lang basta tutugon sa separatismo kung muling mangyayari ito. Tutugon ito ng matinding puwersa. Dudurugin ang anumang rebelyon bago pa ito makapagsimula. Sa huling dekada 90, ang impluwensya ng Rusya sa paligid nito ay bumagsak sa pinakamababang antas. Lumalawak ang NATO at European Union papuntang silangang Europa, kung saan ang mga dating satellite ng Soviet tulad ng Polonia, Romania at mga estado ng Baltiko ay sabik sumali sa mga institusyong kanluranin. Galit na galit ang Moscow, itinuturing ito bilang pagtataksil sa mga kasunduan noong Cold War at isang direktang banta sa seguridad ng Rusya. Pero noong panahong iyon, wala sa posisyon ng Rusya para lumaban pabalik. Pinadapa ito ng krisis pinansyal noong 1978, nilulunod ng korupsyon at nahihirapang manatiling mahalaga sa pandaigdigang entablado. Pagkatapos ay dumating si Putin. Noong bisperas ng bagong taon, 1979, inihayag ni Vladimir Putin, dating opisyal ng KGB, ang pagkapangulo ng Russia. Hindi katulad ni Yeltsin. Walang interes si Putin sa demokrasya o pakikipag-ugnayan sa kanluran. Itinuturing niyang nakakahiya at kahiyahiya ang dekada 90 na kailangang baguhin. At ang una niyang hakbang ay durugin ang Chechnya. Inilunsad niya ang ikalawang digmaang Chechen kung saan gumamit ang Russia ng matinding dahas para durugin ang rebellion at itatag muli ang pamumuno ng Moscow sa rehiyon. Isa itong babala sa lahat ng separatista na tapos na ang Moscow sa pagdedepensa lamang. Kasabay nito, sinimulan ni Putin na ibalik ang kapangyarihan ng Russia bilang bansa. Dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na nagpapalakas sa ekonomiya, muling itinayo ni Putin ang militar at intelihensya ng Russia, pinalawak ang kontrol sa pangunahing industriya, at nilinaw na tapos na ang panahon ng kahinaan ng bansa. Simple lang ang layunin niya, ipatupad ang dominasyon ng Russia sa mga post-Soviet na estado sa anumang paraan na kinakailangan. Noong dekada 2000 pinatibay ng Russia ang kontrol sa dating kapitbahay na Soviet. Lumikha si Putin ng mga bagong panrehiyong organisasyon tulad ng Eurasian Economic Union, ang Eurasian Economic Union at Collective Security Treaty Organization o Collective Security Treaty Organization upang mapalapit ang mga dating estado ng Soviet sa Moscow. Ginamit niya ang natural gas bilang sandata, pinutol ang supply ng enerhiya sa Ukraine at Georgia tuwing lumalayo sila sa impluwensya ng Russia. At ang pinakamahalaga, habang lumalakas ang militar ng Russia, mas handang gumamit si Putin ng puwersa sa labas ng Russia. Noong 2000 at 8 sinubok ang bagong pamamaraang ito. Noong Agosto 2000 at 8 nagkagulo ang Russia at Georgia na nauwi sa digmaan. Ang gobyerno ng Georgia ay sumulong laban sa mga puwersang separatista upang mabawi ang South Ossetia. Agad na tumugon ang Moscow at nagpadala ng hukbong Ruso. Sa loob ng ilang araw, winasak ng Russia ang mga puwersa ng Georgia at umabante ang kanilang mga tangke sa labas ng Tbilisi. Nagwagi ang Russia sa loob lang ng 5 araw matapos simulan ang digmaan at inanunsyo ito ni Putin ilang linggo kalaunan. Kinilala ng Russia ang South Ossetia at Abkhazia bilang mga malalayang estado. Wala nang ibang tumanggap sa pahayag na ito, pero nabago na ng Russia ang sitwasyon sa lugar. Matagumpay na inangkin ng Russia ang 2 rehiyon ng Georgia sa pamamagitan ng kontrol militar. Ang digmaang ito ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa bawat dating estado ng Soviet na kumikiling sa kanluran. Handang gumamit ng puwersa ang Moscow para pigilan ang pagpapalawak ng NATO. Matapos pangakuan ang Georgia at Ukraine ng posibleng pagiging miyembro ng NATO noong mas maaga o naunang taon.
Ipinakita ng pananakop kung ano mismo ang gagawin ng Russia sa mga bansang susubok kumawala. Sa muling paggamit ng Moscow sa estratehiyang ito, pinalawak nila ang saklaw nito. Noong 2014 ginulat ng Russia ang mundo sa pagsakop sa Crimea mula sa Ukraine. Ito ang unang pagkakataon mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na may bansang Europeo na sumakop ng lupain ng ibang bansa sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay hindi lang simpleng alitan sa hangganan, kundi isang direktang hamon sa kaayusang pagkatapos ng Cold War. Ang hakbang na Papaytbelab ang nagpasimula ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine, ang pinakamalaki at pinakamatinding labanan ng Russia hanggang ngayon. Tulad ng sa Georgia, ginamit ng Russia ang separatismo bilang sandata sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga rebeldeng silangan ng Ukraine para panatilihing hati ang bansa. Malinaw na ang patakarang panlabas ng Russia mula noon. Paigtingin ang kontrol ng militar sa mga rehiyong humiwalay, maglunsad ng digmaan laban sa mga hangganan mula sa Soviet, at pigilan ang pagpapalawak ng NATO sa pamamagitan ng dahas. Taong 2020 lantarang ipinahayag ni Putin ang kanyang mga ambisyon. Hiniling niya ang pag-atras ng presensya ng NATO sa silangang Europa at noong Pebrero ng 2022 naglunsad siya ng malawakang pananakop sa Ukraine, muling sinubukang baguhin ang mga hangganan gamit ang dahas. Subalit para lubos na maintindihan ang mga alitan sa hangganan ng Russia, kailangang suriin ang bawat kaso. Ang bawat alitan at bansa ay nagsasalaysay ng iba't ibang aspeto ng iisang kwento na bumubuo ng larawan ng Russia na binabagabag ng nakaraan nitong imperyo at pinapatnubayan ng mga estratehikong kalkulasyon sa kasalukuyan. Sa loob ng ilang minuto, matutukoy mo kung paano lumilipat sa kooperasyon at alitan ang relasyon ng Russia sa mga karatig bansa nito, kung bakit may ilang pinagtatalo ng hangganan, at kung paano pinalala niya ito ng mga pulisya ni Putin. Ang Ukraine ang pinakamagandang halimbawang dapat simulan. Wala nang bansang mas mahalaga sa mga teritorial na ambisyon at makasaysayang hinanakit ng Russia kumpara sa Ukraine. Ang ugnayan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nag-ugat pa noong mga nakaraang siglo. Parehong nag-uugat ang dalawang bansa sa Kievan Rus. Isang makasaysayang estado na nakasentro sa Kiev, kalaunan, naging pinagtatalo ng lupa ang Ukraine. Noong huling bahagi ng ika-18 siglo, sinakop ng Imperyong Ruso ang karamihan sa Ukraine. Sa ilalim ng Unyong Soviet, naging isa ang Ukraine sa pinakamahalagang republika sa ekonomiya at militar. Ang Ukraine ang nagsilbing tagapagkaloob ng pagkain sa Union of Soviet Socialist Republics, tahanan ng mabibigat na industriya, at kinaroroonan ng mahahalagang yaman militar ng Soviet, kabilang ang Black Sea Fleet sa Crimea. Nang idineklarang malaya ang Ukraine noong 1991 ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng Unyong Soviet. Para sa Moscow, ang pagkawala ng Ukraine ay hindi lang emosyonal, kundi isa ring estratehikong sakuna. Malaking bahagi ng militar, ekonomiya, at industrial na kapangyarihan ng Soviet ang biglang lumabas sa kontrol ng Russia, kung saan ang bagong hangganan ay dumaan sa mga rehiyon na may malalaking populasyon ng nagsasalita ng Ruso, lalo na sa Crimea at silangang Ukraine. Sa buong dekada 90, iginagalang ng Russia ang mga hangganan ng Ukraine. Noong 1974 nilagdaan ng Moscow ang Budapest Memorandum na nangangakong igagalang ang soberanya ng Ukraine kapalit ng pagsuko nito sa mga sandatang nuklear mula sa panahon ng Soviet. Pero palabas lang iyon. Hindi talaga tinanggap ng Russia ang kalayaan ng Ukraine, lalo na nang lalong lumapit ang Kyiv sa kanluran. Noong dekada 2000, unti-unting nakawala ang Ukraine sa impluwensya ng Moscow na hindi ikinasiya ng Kremlin. Noong 2004 naganap ang Orange Revolution sa Kyiv, isang malawakang pag-aaklas laban sa pandaraya sa halalan, na nagluklok kay Viktor Yushchenko, isang pro-kanlurang leader. Sa kapangyarihan, itinulak niya ang mas malapit na ugnayan sa European Union at NATO, na itinuring ni Putin bilang direktang banta. Bagamat hindi kailanman natupad ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO, ang posibilidad pa lang ng impluwensyang militar ng kanluran sa Ukraine ay hindi katanggap-tanggap para sa Russia. Samantala, sa Crimea at Donbas, nanatiling malakas ang damdaming maka-Russia. Pinanatili ng Kremlin ang malapit na ugnayan sa mga lokal na politiko. Ipindaranat at ipinalaganap na ang Ukraine ay kabilang sa saklaw ng Russia. Noong 2013, sumabog ang sitwasyon. Ang dating presidente ng Ukraine na si Viktor Yanukovych ay itinuturing na kaalyado ng Moscow. Ngunit nang bigla niyang tinanggihan ang kasunduan sa kalakalan ng European Union dahil sa presyon ng Russia, sumiklab ang malawakang protesta, ang Euromaidan, sa buong Ukraine. Mahalagang tandaan na ito ay tungkol sa European Union. Hindi kasali sa isip ng Ukraine ang NATO noon. Nagtagumpay ang mga rally noong Pebrero 2014 na patalsikin si Yanukovych, kaya tumakas siya papuntang Russia. Para kay Putin, hindi lang ito krisis sa Ukraine kundi isang kudeta na sinuportahan ng kanluran.
isang direktang hamon sa impluensya ng Russia. At mabilis na tumugon ang Russia. Ilang araw lang matapos mapatalsik si Yanukovych, sinakop ng mga espesyal na puwersa ng Russia na nagkunwaring mga maliit na berdeng tao ang Crimea noong Marso 2014 matapos ang huwad na referendum. Formal nang inangkin ng Russia ang Crimea, isang kilos na kinondena ng halos lahat ng bansa sa buong mundo. Pinagtanggol ni Putin ang pag-angkin sa Crimea. Sinabing ito'y parte ng Russia at pinoprotektahan niya ang mga etnikong Ruso. Sa totoo lang, isa itong napakagaling na geopolitikal na hakbang. Pinatibay nito ang kontrol ng Russia sa Black Sea Fleet sa Sevastopol. Pinutol ang access ng Ukraine sa offshore energy sources at nagpadala ng mensahe na handang baguhin ng Russia ang hangganan gamit ang dahas. Pero simula pa lang ang Crimea. Pagkatapos, sinuportahan ng Russia ang armadong rebelyon ng mga separatista sa Donbas, partikular sa Donetsk at Luhansk. Noong Abril 2014 idineklara ng mga pro-Russian na milisyang inarmasan at sinanay ng Moscow ang paglikha ng mga rebelding republika. Nilabanan ng militar ng Ukraine ang rebelyon, ngunit palihim na sumali ang mga puwersa ng Russia, kaya napanatili ng mga separatista ang mga malalaking teritoryo. Ang digmaan sa Donbas, ang pinakamalalang labanan sa Europe mula sa Balkan Wars, ay pumatay ng mahigit 14,000 katao bago matapos ang 2021, ang Minsk I at II. Natigil putukan ay naipatupad noong 2014 at 2015. Ngunit pansamantalang paghintulang ito sa labanan at nananatili sa kontrol ng mga separatistang sinusuportahan ng Rusya. Para sa Moscow, ito ay isang panalo. Naging magulo ang Ukraine at hindi ito makasali sa NATO at nananatili pa ring nasa ilalim ng impluensya ng Rusya. Noong 2021, napuno na si Putin sa matagal ng alitan at nais niya ng higit pa. Nagtipon ang Rusya ng mahigit 100,000 sundalo sa mga hangganan ng Ukraine na sinasabing tugon nila ito sa pagpapalawak ng NATO. Nabigo ang mga usapang diplomatiko. Noong Pebrero 24, 2022 inilunsad ng Rusya ang malawakang pananakop. Umatake mula sa hilaga sa Belarus, silangan sa Donbas at timog, Crimea. Kahit sa pagkakataong ito, iisa lang ang layunin ni Putin: pabagsakin ang gobyerno ng Ukraine at maglagay ng pro-Russian na rehimen. Inasahan ni Putin ang mabilis na tagumpay, ngunit sa halip, matinding paglaban ng mga Ukrainian ang kanyang naranasan. Hindi bumagsak ang Kiev. Tumanggi si Pangulong Zelensky na tumakas at tumugon ang kanluran sa pamamagitan ng malalaking parusa at tulong militar. Noong tagsibol ng 2022 bumagsak ang pag-atake ng Russia sa Kiev, pinilit ang Moscow na umatras sa hilagang Ukraine at mag-focus sa Donbas at mga timog na harapan. Sa timog, sinakop ng Russia ang Mariupol matapos ang marahas na pagkubkob na lumikha ng land bridge mula Russia papuntang Crimea. Noong Setyembre 2022, inaneksa ni Putin ang 4 na teritoryo ng Ukraine: Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Tumagal ang digmaan hanggang 2023 kung saan nagsagawa ng kontraopensiba ang Ukraine at nagpalakas naman ng depensa ang Russia. Hindi na lang tungkol sa Ukraine ang labanan. Naging digmaan na ito para sa kinabukasan ng mga hangganan ng Europa. Sa madaling salita, ang digmaan ng Russia sa Ukraine ay hindi lang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluensya, at pagtanggi sa mga hangganan matapos ang Soviet. Ngunit binago ng digmaang ito ang mundo. Lumawak ang NATO, mas na-isolate ang Russia, at mas napalapit ang Ukraine sa kanluran kaysa dati. Kung magtagumpay si Putin kahit bahagya, maaari siyang mahikayat gumawa ng karagdagang agresyon. At may isang bansa na lubos na nakakaunawa nito, ang Georgia. Sa ilang mga puntong nabanggit ko kanina sa video, sigurado akong naiintindihan mo na mahaba at komplikado ang kasaysayan ng Georgia at Russia. Pero tuklasin pa natin ang mga detalye. Noong ika-19 na siglo, isinama ang Georgia sa Imperyong Ruso. Naranasan nito ang maikling panahon ng kalayaan mula 1918 hanggang 1921 bago sinalakay ng Red Army at ginawang Soviet Republic. Sa ilalim ng pamumuno ng Soviet, binigyan ang Georgia ng 2 autonomong rehiyon, ang Abkhazia at South Ossetia, na parehong tinitirhan ng mga natatanging etnikong grupo na may hilig sa paghihiwalay. Ang mga tensyong ito ay pinatahimik ng Union of Soviet Socialist Republics. Nang muling makamit ng Georgia ang kalayaan noong 1991, sumiklab ang mga labanan. Nang bumagsak ang Unyong Soviet, idineklara ng Georgia ang kalayaan sa ilalim ni Zviad Gomsekoria at Edward Shevardnadze, dating ministro ng panlabas ng Soviet.
Ngunit hindi nagtagal, hinarap ng bagong estado ng Georgia ang hamon. Parehong Abkhazia at South Ossetia ang nagtulak para sa kalayaan, na pinapalakas ng mga etnikong pagkakahati, takot sa nasyonalismong Georgian, at tahimik na paghikayat mula sa Moscow. Noong unang bahagi ng dekada 90, sumiklab ang malulupit na digmaan sa Abkhazia kung saan ang mga separatistang sinuportahan ng mga Rusong voluntaryo at militar ay lumaban sa Georgia. Noong 1973, nagresulta ito sa madugong ethnic cleansing campaign na nagpaalis sa karamihan ng mga Georgian mula sa Abkhazia. Katulad na pangyayari ang naganap sa South Ossetia, kung saan ang digmaan sa pagitan ng Georgia at mga separatistang Ossetian ay nagresulta sa pagkawalay ng rehiyon mula sa Georgia. Noong kalagitnaan ng dekada 90, nawalan ng Georgia ng dalawang rehiyon na nagdeklara ng pagiging malalayang republika. Pero dito na naging imposibleng balewalain ang papel ng Russia. Nilabag ng Moscow ang tigil putukan sa parehong digmaan. Hindi naging neutral ang mga peacekeeper ng Russia. Mga sundalong Ruso sila na tinitiyak na manatili sa kapangyarihan ang mga separatista. Noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, mahina ang Georgia at halos wala silang magawa kundi tanggapin ang impluensya ng Russia. Pero nagbago iyon noong 2003. Pagkatapos ng Rose Revolution, si Mikhail Saakashvili ang namuno, isang batang leader na nakatuon sa kanluran at determinadong ihiwalay ang Georgia mula sa Russia. Nilabanan niya ang korupsyon, itinulak ang pagsali sa NATO, at sinubukang muling isama ang mga separatistang rehiyon. Ikinagalit ni Putin ang kanyang makakanlurang paninindigan na nakita bilang tuwirang banta ang mga hakbang ng Georgia patungo sa NATO at European Union. Mabilis na tumaas ang tensyon. Nagbigay ang Russia ng mga pasaporte sa mga tao sa Abkhazia at South Ossetia. Isang taktika ng Kremlin para bigyang katwiran ang pakikialam sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga mamamayang Ruso. Samantala, mas pinursige ng Georgia na kontrolin ang mga rehiyon na nagbunsod ng isang buong digmaan. Noong Agosto 2000, at 8 umabot na sa rurok ang sitwasyon. Matapos ang ilang buwang tumitinding sagupaan, naglunsad ang Georgia ng operasyong militar para mabawi ang South Ossetia. Iginiit nilang inaatake ng mga militante na suportado ng Russia ang mga nayon ng Georgia. Napakalakas ng naging tugon ng Russia. Inaangking mga peacekeeper, bumuhos ang mga tangke, tropa, at eroplanong pandigma ng Russia sa Georgia. Nilupig ang mga puwersa nito sa loob ng ilang araw. Pero hindi tumigil ang Russia sa South Ossetia. Ang mga tropa nito ay sumugod pa sa loob ng Georgia mismo, umabante patungo sa kabisera, Tbilisi. Samantala, sa Abkhazia, binuksan ng Russia ang ikalawang prente para tulungan ang mga mandirigmang Abkhaz na mapalayas ang natitirang puwersa ng Georgia. 5 araw lang tumagal ang digmaan, pero napakasalanta nito. Daan-daan ang namatay. 10,000 etnikong Georgian ang permanenteng nawalan ng tirahan at tuluyang nawala sa Georgia ang kontrol sa Abkhazia at South Ossetia. Nilagdaan ang tigil putukan noong Agosto 12 ngunit tapos na ang pinsala. Makalipas ang 2 linggo, opisyal na kinilala ng Rusya ang Abkhazia at South Ossetia bilang malalayang bansa. Ito ay hamon sa soberanya ng Georgia at halos lahat ng bansa sa mundo ay tumutol dito. Ngunit hindi ito ininda ng Rusya. Nagtatag ito ng mga base militar sa rehiyon, naglagay ng libu-libong sundalo, at lumagda ng mga kasunduan sa mga separatistang pamahalaan. Noong pagtatapos ng 2,000 at 20% ng tinatanggap na teritoryo ng Georgia sa buong mundo ay inokupa ng Rusya. Ang digmaan noong 2008 ay isang pambansang trauma para sa Georgia. Sa totoo lang, tila huminto ang pagsisikap ng Georgia na maging miyembro ng NATO dahil halos imposibleng makapasok sa grupo kung may aktibong alitan sa teritoryo. Hindi lang hinawakan ng Rusya ang lupang nakuha nila noong 2000 at 8 patuloy pa nilang itinulak ang mga hangganan. Simula 2000 at 11 inilipat ng mga puwersang Ruso sa South Ossetia ang mga hangganan papasok sa Georgia. Sinasakop ang mga bukirin, bahay at baryo. Tahimik na nangyayari ang borderisasyon na ito. Paisa-isa, gamit ang mga lumang mapa ng Soviet bilang katwiran. Nahati sa 2 ang buong mga komunidad at may mga Georgian na nagising na lang na biglang nasa teritoryong kontrolado na ng Russia. Naging bangungot para sa mga lokal ang mabagal at hindi idineklarang pagpapalawak. Naputol ang ugnayan ng mga pamilya sa kanilang mga sakahan. Mga tao, dinukot ng Russia na gwardiya sa hangganan. Hindi pinansin ang mga protesta.
Isa itong estratehiya na idinisenyo para panatilihing mahina, hati-hati at hindi ganap na makiisa ang Georgia sa kanluran. Mahigit 15 taon matapos ang digmaan, nananatiling hati ang Georgia. Ang Abkhazia at South Ossetia ay mga zonang militar ng Russia kung saan libo-libong sundalong Ruso ang nakatalaga at lumalabag sa kasunduang tigil putukan noong 2008. Ipinipilit ng Georgia na bahagi pa rin ng teritoryo nito ang mga rehiyong ito. Ngunit sa totoo lang, mga lupang sinakop na ito ng Russia. Tuwing lumalapit ang Georgia sa NATO o European Union, gumaganti ang Russia sa pamamagitan ng mga banta, pang-uudyok o higit pang pagsakop ng lupa. Malawak ang suporta ng mga Georgian sa pagsanib sa kanluran. Subalit kailangan mag-ingat ang kanilang pamahalaan sa bawat galaw. Kung masyadong ipilit, maaaring magdulot ito ng panibagong intervention ng Russia. At sa maraming paraan, ang Georgia ang naging pagsubok para sa Ukraine. Ang mahinang tugon ng mundo noong 2008 sa kaparusahang diplomatiko at walang tunay na kaparusahan ay nagturo ng leksyon kay Putin. Nakita niya na maaari siyang makalusot sa pagkuha ng lupa gamit ang dahas. Noong 2014, ginamit niya ang parehong estratehiya sa Crimea. Ang Georgia ngayon ay nagsisilbing babala sa mga bansa sa paligid ng Russia. Bagamat walang aktibong digmaan, hindi pa matatag ang sitwasyon para sa libu-libong etnikong Georgian na napilitang lumikas, nananatiling pangako lang ang pagbabalik sa kanilang mga tahanan. Habang nasa poder si Putin, patuloy na manganganib ang Georgia, isang bansang naiipit sa pagitan ng imperial na ambisyon ng Russia at ng sariling mitiin para sa kalayaan. Subalit iba ang nangyari sa Finland. Sa katunayan, bumalik sa Russia ang kanilang agresyon laban sa bansang ito. Gusto ni Putin na pigilan ang pagpapalawak ng NATO, pero nauwi ito sa pagdodoble ng hangganan ng Russia sa NATO. Sa loob ng dantaon, nabuhay ang Finland sa masalimuot na balanse kasama ang Russia bilang larangan ng labanan at buffer. Nagbabahagi ang dalawa ng 1,000 at 300 kilometrong hangganan, kaya't isa ang Finland sa pinakamahalagang kapitbahay ng Russia. Sa karamihan ng makabagong kasaysayan, ang Finland ay limitado sa maingat na pangangasiwa ng relasyon nito sa Moscow. Orihinal na kontrolado ng Imperyong Suweko ang Finland, ngunit ibinigay ito sa Russia noong 1800 at naging isang autonomong Grand Duchy sa loob ng Imperyong Ruso. Nang magkaroon ng kaguluhan sa Russia dahil sa unang digmaang pandaigdig at Rebolusyong Ruso, sinamantala ng Finland ang pagkakataong maging malaya noong 1917, kakaiba sa ibang mga teritoryong humiwalay sa Russia. Nanatiling malaya ang Finland mula sa kontrol ng Soviet. Subalit may mga kahihinatnan mula sa Moscow ang paglaya nito. Noong huling bahagi ng 1930s, itinuring ni Stalin ang Finland bilang isang estratehikong panganib. Masyadong malapit ang hangganan sa Leningrad, na ngayon ay St. Petersburg, mga 32 kilometro lang ang layo. At sa isip ni Stalin, isa itong hindi katanggap-tanggap na banta sa seguridad. Hiniling ng mga Soviet na isuko ng Finland ang ilang lupain upang makalikha ng buffer zone, kapalit ng pagbibigay ng ibang teritoryo sa ibang lugar. Tumanggi ang Finland at noong Nobyembre ng 1939 sinalaki ng Unyong Soviet ang bansa na naging simula ng Winter War. Kahit labis na nalalamangan sa bilang, lumaban ng may pambihirang katatagan ang mga puwersa ng Finland. Inasahan ng mga tropang Soviet ang isang madaling tagumpay, ngunit sa halip, nabaon sila sa matinding lamig ng taglamig at nagdusa ng matinding kaswalti. Ang mga sniper ng Finland, mga tropang nakatago sa ski, at mga gerilyang taktika ay nagdulot ng matinding pinsala sa sumasalakay na pulang hukbo. Noong Marso 1900 at 40 dahil sa laki ng pulang hukbo, napagod ang Finland at napilitan ang Helsinki na pumirma sa Moscow Peace Treaty. Nawala sa Finland ang 9-11% ng teritoryo, kabilang ang Karelia, ngunit napanatili nila ang kalayaan. Mahigit 400,000 Karelians, 12% ng populasyon ng Finland, ang napilitang lumikas para maiwasan ang pamumuno ng Soviet. Nang salakayin ng Nazi Alemanya ang Unyong Soviet noong 1941, nakita ng Finland ang pagkakataon na mabawi ang kanilang nawalang lupa. Nakipag-alyansa ang Finland sa Alemanya at inilunsad ang Continuation War. Nabawi nila ang Karelia at pinalibutan ang Leningrad sa Hilaga. Hindi katulad ng Alemanya, hindi pananakop ang hangad ng Finland, kundi pagbawi lamang ng nawalang teritoryo. Noong 1944, muling nakuha ng mga Soviet ang Kalamangan at napilitan ang Finland na pumirma muli ng tigil putukan. Noong 1947, pinagtibay ng Paris Peace Treaty ang pagkawalan ng mga teritoryo ng Finland. Lumala ang sitwasyon nang hiniling ng mga Soviet ang pangmatagalang pag-upa sa Pokhala Peninsula bilang base ng hukbong dagat. Nang matapos ang pag-upang iyon noong 1949,
at 56 natuto ang Finland ng isang mahalagang aral. Hindi kayang maging hayagang kalaban ng Finland sa Moscow ng walang malubhang kahihinatnan. Di tulad ng karamihan sa silangang Europa, hindi kailanman nasakop ng tropang Soviet ang Finland o napilitan sumali sa Warsaw Pact. Sa halip, pumasok ito sa kakaibang kalagayan na tinatawag na Finlandanization, isang uri ng limitadong kalayaan kung saan kailangang iwasan ng Finland na galiradin ang Unyong Soviet sa kahit anong paraan. Sa ilalim ng 1948 Finno-Soviet Treaty of Friendship, pumayag ang Finland na hindi sasali sa anumang alyansang kontra sa Union of Soviet Socialist Republics at kukonsulta sa Moscow tungkol sa mga isyu ng seguridad. Ang Finland ay opisyal na neutral, ngunit sa katunayan, kailangan nitong isensor ang patakarang panlabas, limitahan ang militar, at iwasan ang pagsasagasa sa interes ng Soviet. Gayunpaman, sa kabila ng kasunduang ito, nanatiling demokrasya ang Finland na may market economy at nakikipagkalakalan sa kanluran at Soviet bloc. Ang mga presidente gaya ni Urho Kekkonen ay naging mahusay sa pagbabalanse ng relasyon, tinitiyak na malaya ang Finland ng walang interbensyon mula sa Soviet. Ngunit palihim, hindi kailanman nakalimot ang mga Finnish sa kanilang mga nawala. Ang karisasong, ang Karelian na tanong, kung mababawi pa ba ng Finland ang mga lupang isinuko, ay nanatiling hindi binibigkas na pambansang sugat. Pinili ng Finland na wag questionin ng mga hangganan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig para mapanatili ang kapayapaan. Bilang kapalit, pinayagan ng Union of Soviet Socialist Republics na mapanatili ng Finland ang kanyang soberanya. Tumagal ang hindi komportableng kasunduang ito ng ilang dekada hanggang sa bumagsak ang Soviet Union noong 1971 nang mabasag ang kapangyarihan ng Moscow. Mabilis na lumapit ang Finland sa kanluran. Sumali ito sa European Union noong 1975 upang matiyak ang kinabukasan nito sa ekonomiya at politika. Tungkol sa NATO, nag-atubili ang Finland. Naniniwala ang maraming Finn na ang pagsali sa NATO ay maaaring magudyok sa Russia nang hindi kinakailangan. Pinili ng Finland ang hindi pagkaalyado sa NATO, ngunit patuloy na pinatibay ang relasyon sa pamamagitan ng pagsali sa mga ehersisyo at pagtiyak na mabilis silang makakapasok sa mga estruktura ng depensa ng kanluran kung kinakailangan. Kahit noong lumala ang relasyon ng Russia sa kanluran noong 2010 at 10 sinubukan ng Finland na panatilihing bukas ang diplomatikong ugnayan. Ngunit noong 2000 at 22 sinalakay ni Putin ang Ukraine at nagbago ang lahat. Ang malawakang pananakop sa Ukraine ay naging isang matinding babala. Ipinakita ng Finland na walang saysay ang neutrality kapag nagpasyang umatake ang Russia. Sa Finland, nagbago ang opinyon ng publiko magdamag, kung saan karamihan ng mga mamamayan ngayon ay sumusuporta sa pagiging miyembro ng NATO, isang dating kontrobersyal na posisyon. Mabilis kumilos ang mga leader ng Finland. Noong Mayo ng 2000 at 22 nagsumite ng formal na aplikasyon sa NATO, ang Finland at Sweden tinapos ang mga dekada ng hindi pakikialam sa militar. Ayon sa inaasahan, nagbanta ang Russia ng mga kahihinatnan, ngunit abala ang kanilang hukbo sa pakikipaglaban sa Ukraine, kaya naglabas na lamang sila ng mga babala. Noong Abril 2023, naging opisyal ng miyembro ng NATO ang Finland. Nangangahulugan ito ng dobleng hangganan ng NATO sa Russia, nadagdagan ng 1,000 at 300 kimat na linya. Isang bagay na iniiwasan ni Putin. Para sa Russia, malaking estratehikong pagkatalo ito. Ang digmaang sinimulang pigilan ang NATO expansion ang nagdulot ng pinakamalaking pagpapalawak nito sa loob ng ilang dekada. Tinawag ng gobyerno ni Putin na pagkakamali ang hakbang ng Finland at nagbabala na magpapahina ito sa seguridad ng rehiyon. Sinuspinde ng Russia ang ugnayang diplomatiko at inilapit ang ilang militar sa hangganan ng Finland. Nagbabala ring maglalagay ng mga sandatang nuklear sa hilaga ng bansa, pero sa totoo lang, limitado ang magagawa ni Putin. Karamihan kasi ng kanyang hukbo at yaman ay nakatutok sa Ukraine. May mga ulat na nagsasabing inalis ng Russia ang mga sundalo mula sa hangganan ng Finland para mapanatili ang humihinang kampanya sa digmaan. Para sa Finland, tinanggal ng pagiging miyembro ng NATO ang matagal na estratehikong pagdududa. Anumang agresyon ng Russia ay magpapasimula ng tugon ng NATO sa ilalim ng Artikulo 5. Ito ang dahilan ng kasalukuyang katahimikan sa hangganan ng Finland at Russia. Nakapansin-pansin ang kabalintunaan mula sa makasaysayang pananaw. Noong 1939, sinalakay ni Stalin ang Finland dahil natakot siya sa impluwensya ng kanluran malapit sa Leningrad. Sa 2023, ang NATO ay nasa bingit na ng Russia, bunsod ng sariling digmaan ni Putin. Ang karanasan ng Finland ay nagpapakita kung paano bumabalik sa Russia ang sariling agresyon nito, na humahantong sa bagay na sinusubukan nitong iwasan. Sa halip na takutin ang mga karatig bansa para sumunod, itinulak ng Russia ang mga ito sa mga alyansang nagpapahina sa sarili nitong katayuan. Nasaan ang paninindigan ng China? Kilala si Xi Jinping sa pagtawag sa relasyon ng Russia at China bilang walang hanggang pakikipagpartner.
Pero totoo nga ba yon? Sa totoo lang hindi. Alam mo, ang Russia at China ay may isa sa pinakamahabang hangganan sa mundo, 4,000 at 200 kilometro. Ang 2,600 milyang hangganan ay nakaranas ng digmaan, pagtataksil, at matinding diplomasya. Sa loob ng ilang siglo, ang Russia at China ay nagpalipat-lipat sa kooperasyon at tunggalian, alyansa at pagdududa. Ang alitan sa hangganan ay humubog sa makabagong heopolitika. At ang pakikipag-ugnayan, bagamat matatag, ay nakabatay pa rin sa estratehikong pangangailangan kaysa tunay na tiwala. Noong ika-19 na siglo, lumawak ang Russia sa Siberia at malayong silangan sa kapinsalan ng China. Ang humihinang dinastiyang Qing ay napilitang pumirma ng mga sunod-sunod na kahiyahiyang kasunduan sa mga kapangyarihang Europeo, kabilang ang Russia. Ang mga kasunduan ng Egen, 1,858 at Peking, 1,860 ay naglipat ng malalawak na teritoryo ng Manchuria, kabilang ang mga lupain sa paligid ng mga ilog Amur at Asuri sa Russia. Bunga nito, naangkin ng Russia ang kontrol sa tinatawag ngayong Russian Far East, kasama na ang rehiyon ng Vladivostok, kung saan itinayo kalaunan ang isa sa pinaka-estratehikong daungan ng Russia sa Pasipiko. Hanggang ngayon, inaalala pa rin sa China ang mga kasunduang ito bilang bahagi ng siglo ng kahihiyan, isang panahon ng pananakop ng mga dayuhan na di malilimutan. Bagamat opisyal ng isinuko, itinuturing pa rin ng China ang pagkawala ng mga lupain bilang masakit na alaala. Lumipat tayo sa ika-20 siglo. Matapos ang Rebolusyong Bolshevik noong 1917, 17 sinuportahan ng bagong Unyong Sobyet ang Partido Komunista ng China. Nang manalo ang mga puwersa ni Mao Zedong sa digmaang sibil ng China, noong 1949 ang Union of Soviet Socialist Republics at ang bagong tatag na People's Republic of China ay tila matibay na magkaalyado. Noong dekada 1950 malapit na, nagtulungan ang Moscow at Beijing. Tinulungan ng Soviet Union ang China sa larangan ng militar, teknolohiyang pang-industriya at ideolohiya, habang nagkaisa sila laban sa Estados Unidos at kanluraning mundo na kanilang karaniwang kaaway. Subalit noong huling bahagi ng dekada 1900 at 50 bumagsak ang alyansang Sino-Soviet at nagbunga ng matinding tunggalian na tinawag na Sino-Soviet Split. Ang mga dahilan ay parehong ideolohikal at estratehiko. Nainis si Mao sa pamamayani ng mga Soviet. Naniniwala siyang ang China ang dapat mamuno sa pandaigdigang komunismo, hindi ang Union of Soviet Socialist Republics. Samantala, itinuturing ni Nikita Khrushchev, ang leader ng Soviet, si Mao na pabigla-bigla at labis na radikal. Ang hindi pagkakaunawaan sa politika ay lumala tungo sa ganap na tunggaliang heopolitikal, kung saan ang mahabang hangganan sa pagitan nila ay naging mapanganib na pinagmumulan ng tensyon. Noong dekada 1960, lubhang napasama ang relasyon ng China at Unyong Sobyet na halos magdigmaan na sila. Ang pinakamatinding labanan ay naganap noong Marso 1969 sa ilog Asuri, isla ng Demansky o Xinbaodao sa Chino. Inatake ng mga Chinong tropa ang mga Soviet border guard na nagpasimula ng matinding labanan na nagresulta sa pagkamatay ng maraming tao sa magkabilang panig. Sa isang sandali, tila parang maglalaban na ng todo ang dalawang dambuhalang bansa na parehong may armas nuklear. May mga ulat na pinag-iisipan ng Moscow ang paglunsad ng preemptive nuclear strike sa mga nuclear facility ng China. Nabago nito ang kasaysayan. Subalit, humupa ang krisis matapos ang matinding diplomasya, pero nanatiling mabigat ang militarisasyon sa hangganan sa loob ng maraming taon. Noong dekada 1970, 70 milyong sundalo ang nakaistasyon sa hangganan, at parehong bansa ay naghanda para sa digmaang maaaring walang makakaligtas. Ironikong ang paghihiwalay ng China at Unyong Sobyet ang nagtulak sa China na makipag-alyansa sa Estados Unidos. Noong 1972, bumisita si Richard Nixon sa Beijing na nagpasimula ng makasaysayang pagbabago sa pandaigdigang alyansa. Samantala, natagpuan ng Unyong Sobyet ang sarili nito na nakulong sa dalawang harapang Cold War, kaharap ang NATO sa kanluran at isang mapanlabang China sa silangan. Simula dekada 1980 lumambot ang relasyon. Si Deng Xiaoping ng China at si Mikhail Gorbachev ng Unyong Sobyet ay nagsimulang normalisahin ang relasyon. Noong 1971 ilang buwan bago bumagsak ang Union of Soviet Socialist Republics, pumirma ang dalawang panig ng kasunduang halos nag-ayos ng silangang hangganan nila. Pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet, ipinagpatuloy ng Rusya at China ang prosesong ito. Tinapos ang mga kasunduan sa hangganan noong 1974
1997, 1999 at 2004. Noong 2004 pumayag ang Rusya na ibigay ang isla ng Terebarov, Yinglong Island sa Tsina, at kalahati ng isa pang isla sa China, isa sa mga huling malaking kasunduan nila. Noong 2000 at 8 lubos nang natukoy ang hangganan ng Rusya at China. Kaya isa ito sa iilang hangganan ng Rusya na walang aktibong alitan sa teritoryo ngayon. Dahil naayos na ang hangganan, nakakita ang Russia at China ng bagong dahilan para magtulungan. Ang kanilang magkasanib na pagtutol sa pandaigdigang pamumuno ng United States, isinusulong ng Rusya at China ang isang multipolar na mundo. Tinututulan ang impluensya ng kanluran at ang NATO expansion. Gumawa sila ng bagong balangkas, tulad ng Shanghai Cooperation Organization bilang panimbang sa mga alyansa ng Amerika. Sa ekonomiya, lalo pang umunlad ang relasyon ng Russia at China. Naging pinakamalaking trading partner ng Russia ang China, bumibili ng maraming langis, gas, at hilaw na materyales mula sa Russia. Ang Power of Siberia gas pipeline na binuksan noong 2019 ay lalo pang nagpalalim sa ekonomikong ugnayan ng Russia at China. Sa kabila ng partnership, malinaw na may hindi pagkakapantay-pantay. Ngayon, ang China na ang nangingibabaw na kapangyarihan, habang ang Rusya ay lalo nang nagiging mas mababang katwang. Palihim na nag-aalala ang mga Ruso sa pangmatagalang layunin ng China sa Siberia at malayong silangan ng Rusya. Nakakagulat ang pagkakaiba sa populasyon. 7 milyong Ruso lamang ang nakatira sa malawak at saganang likas yaman na malayong silangan ng Rusya. Samantalang higit sa 10 milyong Tsino ang naninirahan sa kabila ng hangganan sa probinsya ng Heilongjiang ng China. May ilang Ruso ang nangangamba sa hinaharap kung saan mangingibabaw ang China sa rehiyon sa larangan ng ekonomiya at populasyon. Kahit walang hayag na interes ang Beijing na hamunin ang kasalukuyang mga hangganan. Noong Pebrero 2022, bago sumapit ang pagsalakay ng Rusya sa Ukraine, nagpulong sina Putin at Xi Jinping sa Beijing at ipinahayag ang walang katapusang pakikipagtulungan. Ngunit nang magsimula ang digmaan, nasa alanganing posisyon ang China. Hindi opisyal na sinuportahan ng Beijing ang pananakop, pero tumanggi rin itong kondenahin ito. Sinisi ng China ang NATO at nagpatuloy sa pagbili ng murang enerhiya mula sa Rusya na nakatulong panatilihing buhay ang ekonomiya nito sa kabila ng mga parusa. Sa United Nations, nag-abstain ang China sa mga botohan kaysa suportahan ng buo ang Rusya. Ang China ay nagbigay ng economic at diplomatikong suporta, ngunit hindi ng direktang tulong militar, upang maiwasan ang mga parusa sa sarili nitong mga kumpanya. Noong ika-20 siglo, ang Unyong Soviet ang namayani sa relasyon nito sa China. Ngunit ngayon, nagbago na ang dinamikong iyon. Malayo nang nalampasan ng China ang Rusya sa lakas ng ekonomiya, impluensya sa buong mundo, at pangmatagalang estratehikong kapangyarihan. Nagpakita ng pagkakaisa sina Putin at Xi. Ngunit lalo nang umaasa ang Rusya sa suporta ng China. Ngayon, nananatiling magkalapit na partner ang Rusya at China na pinagbubuklod ng pagtutol sa dominasyon ng kanluran at iba pang pagkakapareho. Pareho rin silang may karaniwang karibal sa silangan, ang Hapon. Para sa China, ang Hapon ay makasaysayang kaaway na sumakop sa kanilang teritoryo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Gumawa ng mga kalupitan tulad ng Nanjing Massacre at sinakop ang malaking bahagi ng lupain ng China. Malalim pa rin ang sugat ng kasaysayang nagpapalala sa matagal ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa East China Sea. Ngunit ang bidyong ito ay tungkol sa Rusya, at ang pangunahing hindi pa nalulutas na issue nito sa Hapon ay ang alitan sa Kuril Islands. Ang sigalot na ito, kilala sa Hapon bilang issue ng Northern Territories, ay isa sa pinakamatagal na alitan sa hangganan ng Rusya, na hindi pa rin nalulutas sa loob ng mahigit 70 taon. Ang ugat ng sigalot ay mula pa noong huling araw ng ikalawang digmaang pandaigdig, nang salakayin ng Unyong Soviet ang mga teritoryong hawak ng Hapon at sinakop ang Kuril Chain at Timog Sakhalin. Ang mga isla ng Kuril ay mula sa Kamchatka Peninsula ng Rusya hanggang Hokkaido, hilagang isla ng Hapon, na bumubuo ng estratehikong harang sa pagitan ng dagat ng Okhotsk at karagatang Pasipiko. Bukod sa geopolitikal na halaga, ang mga isla ay mayaman sa pangingisda, may potensyal na reserba ng gas at langis, at may kahalagahan sa militar. Mula noon, inaangkin ng Rusya at Hapon ang mga isla, ngunit noong huling bahagi ng ika-19 na siglo nagkasundo sila. Batay sa 1,875 kasunduan ng St. Petersburg, ipinagkaloob ng Rusya ang mga isla ng Kuril sa Hapon,
kapalit ng pagsuko ng Hapon sa anumang karapatan sa Sakhalin, na nagbigay sa Rusya ng ganap na kapangyarihan sa mas malaking isla. Mapayapa itong naayos ang hangganan hanggang nagulo ang lahat dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Agosto 1945, nang malapit nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, idineklarang digmaan ng Unyong Sobyet ang Hapon upang tumupad sa pangako sa United States at United Kingdom sa Yalta Conference. Sa loob ng ilang araw, naglunsad ang mga puwersa ng Sobyet ng malawakang opensiba. Sinalakay ang mga teritoryong kontrolado ng Hapon, kabilang ang Timog Sakhalin at mga isla ng Kuril. Noong Setyembre 1945, na kontrol na ng Sobyet ang Kuril Islands at pinabalik sa Japan ang mga sibilyang Hapon, Itiru, Kunashir, Shikotan, at ang mga lagusan ng Hambomay. Ang apat na islang ito ang pinakamahalaga sa kabuuang sigalot. Ipinaglalaban ng Japan na ang mga islang ito ay bahagi ng kanilang teritoryo at hindi kailanman sinakop ng Sobyet noong digmaan. Hindi naman sang-ayon ang Moscow na iginiit na ang buong kadena ng Kiril ay legal na nailipat sa kontrol ng Sobyet bilang bahagi ng mga kasunduan pagkatapos ng digmaan. Kasi sa Yalta Conference, nagkasundo ang mga Allied powers na mapupunta ang Kurils sa Unyong Sobyet sa isang Japan. Dahil sa hindi nareresolbang sigalot sa teritoryo, hindi nagkaroon ng formal na kasunduang pangkapayapaan ang Japan at Soviet Union matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Teknikal, ang kanilang digmaan ay hindi pa opisyal na natapos at nananatili silang nasa estado ng paghihiwalay ng digmaan sa halip na ganap na kapayapaan. Noong Cold War, ang sigalot sa teritoryo ang nanatiling hadlang sa relasyon ng Japan at Soviet Union. Hindi opisyal na sinuportahan ng Estados Unidos ang mga inaangkin ng Japan at nilinaw nila na ang pagnormalisa ng relasyon sa Moscow ay mangangailangan ng paglutas sa isyu ng Kiril. Noong 1956 nagkasundo ang dalawang panig. Nilagdaan ng Union of Soviet Socialist Republics at Japan ang magkasanib na deklarasyon para ibalik ang ugnayang diplomatiko. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Unyong Sobyet na ibalik ang Shikotan at ang mga Humboldt-May Inlet, ang dalawang mas maliliit na isla, kapag napirmahan na ang isang mapayapang kasunduan. Hindi natuloy ang kasunduan dahil pinilit ng United States ang Japan na huwag pumayag sa dalawang isla lang. Sinabing, kung bibitawan ng Japan ang pag-aangkin sa dalawang mas malalaking isla, maaaring panatilihin ng United States ang Okinawa sa kanilang pamamahala ng walang hanggan. Tumanggi ang Japan na makipagkasundo, kaya nananatiling nakabinbin ang issue. Matapos ang pagbagsak ng Unyong Sobyet, umasa ang Japan na baka payagan ng huminang Russia ang kompromiso. Noong dekada 90, sa ilalim ni Boris Yeltsin, nagkaroon ng seryosong mga pag-uusap tungkol sa posibleng kasunduan. Ngunit dahil sa opinyon publiko ng Russia at pagtutol ng mga nasyonalista, naging imposible sa politika para sa sinumang leader na isuko ang lupang na panalunan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong dekada 2000 at 10 nakipag-ugnayan si Putin sa diplomasya sa Japan, partikular na kay punong ministro Shinzo Abe. Nakatuon ang negosasyon sa muling pagbuhay ng 1,956 joint declaration at paglipat ng Shikotan at Habumay na napag-usapan na noon pang mga dekada. Ngunit noong 2020, tuluyang isinara ni Putin ang pinto. Binago ng Russia ang kanilang konstitusyon, nagdagdag ng probisyon na nagbabawal sa pagsuko ng kahit anong teritoryo ng Russia. Dahil dito, naging labag sa batas ang ibalik ang alinman sa mga isla ng Kiril sa Japan. Mula noon, hindi na tinalakay ang issue ng teritoryo, lalo na sa pananaw ng Russia. Hanggang dumating ang 2022. Mariing kinondena ng Japan ang pananakop ng Russia sa Ukraine at nakiisa ito sa G7 sa pagpaparusa sa Moscow. Ibig sabihin nito ay tuluyang bumagsak ang relasyon ng Russia at Japan. Bilang tugon, umatras ang gobyerno ni Putin sa mga pakikipag-ayos para sa kapayapaan, itinigil ang mga proyektong pang-ekonomiya at binawi ang mga kasunduang nagpapahintulot sa mga pamilyang Hapones na dalawin ang mga libingan sa mga isla. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, tahasang tinawag ng Japan na iligal ang pananakop ng Russia sa mga isla, isang pananalitang iniiwasan nila noon. Dahil sa pagtitigas ng posisyon ng magkabilang panig, naglaho ang posibilidad na maresolba ang sigalot. Nananatiling isang nakapirming sigalot ang alitan sa Kuril Islands dahil wala pang kasundo ang pangkapayapaan at negosasyon. Patuloy na pinalalakas ng Rusya ang presensya ng kanilang militar sa mga isla, naglalagay ng mga makabagong missile system, pinalalawak ang mga base militar, at regular na nagsasagawa ng mga ehersisyong militar sa rehiyon. Mahalaga sa estratehiyang militar ng Rusya ang papel ng mga isla. Tinitiyak ng mga ito ang seguridad ng dagat ng Okhotsk, kung saan nag-ooperate ang Pacific Fleet at nuclear submarines ng Rusya. Ang pagkontrol sa Kuril Islands ay nagbibigay ng dominasyon sa Rusya sa silangang bahagi ng kanilang naval approaches, higit pa sa pagiging makasaysayang tropeyo nito.
Sa hapon, ang alitan ay sumisimbolo ng isang masakit at hindi pa natapos na kabanata ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang isyung ito ang humahadlang sa ganap na ugnayang diplomatiko ng Hapon at Rusya. Ang alitan sa Kuril Islands ay nagpapakita na walang pamahalaang Hapones ang maaaring pumirma ng kasunduan sa kapayapaan na hindi tumutugon sa isyu ng mga isla. Halimbawa kung paano maaring magtagal ng maraming henerasyon ang hindi pagkakasundo sa teritoryo. Ngayon sa huli, mayroon pa tayong isang malaking problema mula sa Pasipiko hanggang sa Timog Caucasus. Ang mga alitan sa hangganan ng Rusya ay naaayon din sa rehiyong ito. Ang Armenia at Azerbaijan ay matagal nang nagtatalo sa Nagorno-Karabakh ng mahigit isang siglo. Ang Nagorno-Karabakh o Artsakh para sa mga Armenyo ay isang bulubunduking rehiyong historikal na tirahan ng mga etnikong Armenyo, ngunit inilagay sa ilalim ng Azerbaijan noong panahon ng Unyong Sobyet. Ang alitang ito ay mula sa matagal ng impluwensya ng Persia, Ottoman at Russia, kung saan naninirahan ang mga Kristiyanong Armenyo at mga Turkong Azeri sa ilalim ng magkakatunggaling imperyo. Noong ika-19 na siglo, sinakop ng Imperyong Ruso ang Armenia at Azerbaijan na nagbigay daan sa mga kontemporaryong tensyon. Matapos ang unang digmaang pandaigdig at pagbagsak ng Imperyong Ruso, inangkin ng Armenia at Azerbaijan ang Nagorno-Karabakh na nagbunsod ng marahas na labanan. Nang kontrolin ng Unyong Sobyet ang Caucasus, noong 1920 ang Nagorno-Karabakh ay inilagay ni Joseph Stalin sa ilalim ng pamamahala ng Azerbaijan. Kahit na karamihan ng populasyon nito ay mga Armenian, binigyan ang rehiyon ng autonomiyang katayuan. Ngunit ito ang nagtanim ng binhi para sa mga susunod na alitan. Isang teritoryong may matatag na etnikong identidad na kulong sa artipisyal na hangganan, pinamumunuan ng estadong ayaw nitong mapasailalim. Sa loob ng mga dekada, nanatiling tahimik ang issue sa ilalim ng pamumuno ng Soviet. Imposible ang hayagang pagtutol sa Union of Soviet Socialist Republics ni Stalin. Noong 1980 ipinatupad ni Mikhail Gorbachev ang mga reformang nagbigay ng mas malaking pampulitikang kalayaan. Nakita ito ng mga Armenyo ng Nagorno-Karabakh bilang pagkakataon para humiwalay. Noong 1988 ipinasa ng regional na mambabatas ng Nagorno-Karabakh ang resolusyon na humihiling ng paglipat nila mula Soviet Azerbaijan patungong Soviet Armenia. Tinanggihan ng Soviet ang kahilingan. Ngunit nagsimula na ang kaguluhan na sinundan ng magkakasunod na karahasan. Sumiklab ang mga pogrom kung saan pinatay ang mga Armenyo sa mga lungsod ng Azerbaijani at pinalayas naman ang mga Azuri mula sa Armenia. Lumala ang labanan at nang bumagsak ang Unyong Sobyet noong 1991, idineklara ng mga Karabakh Armenyo ang kanilang kalayaan. Ito ay hakbang ng paghihiwalay mula sa Azerbaijan na nagpasiklab ng malawakang digmaan sa pagitan nito at Armenia. Ang unang digmaan sa Nagorno-Karabakh ay isang malupit at madugong labanan na puno ng etnikong paglilinis, kalupitan, at malawakang pagpapaalis ng mga tao. Natalo ng Armenia na sumusuporta sa mga puwersang Karabakh Armenian, ang Azerbaijan sa labanan, at nasakop hindi lang ang Nagorno-Karabakh, kundi pati na rin ang 7 kalapit na distrito nito na lumikha ng land corridor patungo sa Armenia. Noong 1994 nang napirmahan ang tigil putukan na pinamagitan ng Russia, matindi ang pagkatalo ng Azerbaijan. Mahigit 600,000 Azerbaijani ang pinaalis mula sa Nagorno-Karabakh at mga kalapit na lugar, habang ang tinatawag na Republika ng Artsakh ay gumana bilang isang entidad na kontrolado ng Armenia sa loob ng mga internasyonal na kinikilalang hangganan ng Azerbaijan. Bilang tagapamagitan, pumabor ang Russia sa magkabilang panig. Nagbenta ng armas sa Armenia at Azerbaijan upang walang lubos na mananalo at parehong maging dependent sa impluwensya ng Moscow. Isang klasikong estratehiya ng divide and rule. Ang pagpapatigil ng labanan na ito ang nagtiyak na sa susunod na 26 na taon mananatiling pangunahing tagapamagitan ng kapangyarihan ang Moscow sa rehiyon. Bagamat walang ganap na digmaan, madalas at nakamamatay pa rin ang mga sagupaan sa mga hangganan. Samantala, ang Azerbaijan, na yumaman dahil sa langis at gas, ay muling binuo ang kanilang militar sa tulong ng Turkey, Israel at Russia. Bago matapos ang 2010, naghahanda na ang Azerbaijan para sa muling pagtutuos. Noong 2020, matapos ang mahabang diplomatikong pagkabalam at pagpapakitang gilas ng militar, sinimulan ng Azerbaijan ang malawakang opensiba upang mabawi ang Nagorno-Karabakh. Tumagal lamang ng 44 na araw ang digmaang ito, ngunit lubos nitong binago ang balanse ng kapangyarihan sa Timog Caucasus. Ang mga puwersa ng Azerbaijan na may dalang makabagong mga drone,
tumpak na artilyerya at suporta mula sa militar ng Turkey ay mabilis na nakalusot sa depensa ng Armenia. Inilantad ng digmaan ang kahinaan ng Armenia dahil nahirapan ang kanilang lumang militar laban sa makabagong teknolohiyang militar ng Azerbaijan. Kahit na opisyal na kaalyado ng Armenia ang Russia, tumangging makialam ito sa pamamagitan ng militar. Ang labanan ay formal na naganap sa teritoryo ng Azerbaijan. At dahil hindi naman mismong Armenia ang inatake, hindi gumana ang kasunduan sa depensa ng Russia at Armenia. Noong Nobyembre 2020, malapit nang manalo ang Azerbaijan, kaya napilitan ang Armenia na sumuko. Isang tigil putukan na pinamagitan ng Russia ang nagtapos sa digmaan kung saan isinuko ng Armenia ang malaking bahagi ng Nagorno-Karabakh at ang 7 karatig na rehiyon sa Azerbaijan. Ipinadala ng Russia ang 2,000 peacekeepers upang magbantay sa mga lugar na hawak pa rin ng Armenia at sa Lakshin Corridor na nag-uugnay sa Karabakh at Armenia. Para sa Russia, ito'y isang tabak na may 2 talim. Nanalo ang Azerbaijan, malaking dagok sa impluwensya ng Armenia. Sa kabilang banda, ang Russia ay mayroong direktang presensyang militar sa loob ng Nagorno-Karabakh na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa magkabilang panig. Matapos sakupin ng Russia ang Ukraine noong 2000 at 22 abala ang Moscow sa digmaan. At nakakita ang Azerbaijan ng pagkakataon. Dahil naramdaman ng Azerbaijan na abala ang Russia, lalo nitong hinigpitan ang kontrol sa Nagorno-Karabakh, isinara ang Lachin Corridor at epektibong kinubkob ang natitirang populasyong Armenian. Noong Setyembre 2023, naglunsad ang Azerbaijan ng operasyong militar upang tuluyang alisin ang kontrol ng mga Armenian sa Karabakh. Ang digmaan ay tumagal ng wala pang 24 na oras. Mabilis na sumuko ang mga Armenian ng Karabakh. At sa loob ng ilang araw, 120,000 Armenians ang lumikas mula sa rehiyon. Isa ito sa pinakamabilis na paglikas ng isang lahi sa makabagong kasaysayan. Wala namang ginawa ang 2,000 peacekeepers ng Rusya. Nanonood lang sila habang binuwag ng Azerbaijan ang tinatawag na Nagorno-Karabakh Republic at muling ipinairal ang buong soberanya sa rehiyon. Napinsala ng kabiguan ni Putin na protektahan ang Armenia ang kredibilidad ng Rusya bilang tagapaggarantiya ng seguridad. Para sa Armenia, isa itong pambansang trahedya. Ang daang taong presensya ng mga Armenian sa Karabakh ay nabura sa isang iglap. Para sa Azerbaijan, isa itong makasaysayang tagumpay. Ayon kay Pangulong Ilham Aliyev na nagsabing tapos na ang labanan. Sa loob ng mga dekada, pinanatili ng Russia ang kontrol sa Caucasus sa pamamagitan ng hindi paglutas sa mga sigalot tulad ng Nagorno-Karabakh. Ngayon, nagbago ang estratehiyang iyon. Naging nangingibabaw na puwersa sa rehiyon ang Azerbaijan sa tulong ng Turkey. Nararamdaman ng Armenia ang pagtataksil ng Russia, kaya't pinagdududahan na nila ang pag-asa nila sa Moscow. Ang pagkabigong kumilos ng Russia ay nagdulot ng pagdududa sa kanilang mga garantiya sa seguridad. Hindi lang sa Armenia, kundi sa buong post-Soviet na rehiyon. Ngayon, hinahanap ng Armenia ang mas malapit na ugnayan sa kanluran. Tumatanggi sa pag-host ng mga military drills ng Collective Security Treaty Organization at nakikipag-ugnayan sa mga peace monitor ng European Union. Ang mga nagpoprotesta sa Yerevan ay nananawagan na tuluyang lumayo ang Armenia sa impluwensya ng Russia, isang bagay na dating hindi maiisip. Samantala, pinalawak ng Turkey ang impluwensya nito sa rehiyon na nagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Caucasus palayo sa Moscow. Para kay Putin, ang pagbagsak ng impluwensya ng Russia sa Caucasus ay isang malaking dagok. Ipinapakita nito ang humihinang kakayahan ng Russia na kontrolin ang mga hangganan at ipakita ang kapangyarihan sa dati nitong imperyo. Sa tagumpay ng Azerbaijan, pagkadismaya ng Armenia at pagtapang ng Turkey, ang South Caucasus ay hindi na chessboard na kontrolado ng Russia. Isa itong rehiyon na unti-unting kumakawala sa hawak ng Moscow. Kaya malinaw na makikita mo ngayon na ang mga alitan sa hangganan ng Russia ay hindi lang basta dulot ng heograpiya, kundi direktang resulta ng mga pamana ng kasaysayan, estratehikong kultura, at mga pampulitikang desisyon na humubog sa landas nito sa loob ng maraming siglo. Mula Ukraine hanggang Georgia, mula sa Nagyayelong Kurils hanggang Caucasus. Ang mga alitan ng Russia ay hinubog ng pagbagsak ng Soviet Union, isang imperial na pag-iisip na ayaw maglaho, at isang doktrinang pang-seguridad na tinitingnan ang mga karatig bansa hindi bilang malalayang bansa, kundi bilang mga buffer zone at estratehikong yaman. Pinapanatili ng Russia ang impluwensya sa dating imperyo sa pamamagitan ng paglikha ng tuloy-tuloy na mga alitan sa mga rehiyon tulad ng Transnistria, Abkhazia at South Ossetia, Donbas at Nagorno-Karabakh
Sinadya ng Russia na lumikha ng walang katapusang mga alitan. Sa ganitong paraan, hindi lang sila nananatiling umaasa sa Moscow, kundi epektibo rin ito laban sa kanluran, lalo na laban sa NATO at European Union. Nais ng mga organisasyon na iwasan ang pagtanggap ng mga miyembrong may alitan sa teritoryo upang hindi madamay sa militar na sagupaan laban sa Russia. Ito ang dahilan kung bakit ang Georgia at Ukraine ay nananatiling nasa pampulitikang limbo sa kabila ng kanilang mga hangarin. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga teritoryong may alitan, sinisiguro ng Moscow na manatiling nakabinbin ang mga bansang ito sa pagitan ng silangan at kanluran at hindi tuluyang makaalis sa impluwensya nito. Isa pang pangunahing sanhi ng mga alitan sa hangganan ng Russia ay ang etnikong politika. Madalas ipakita ni Putin at ng Kremlin na sila ang tagapagtanggol ng mga etnikong Ruso at mga nagsasalita ng wikang Ruso sa ibang bansa na ginagamit na dahilan para manghimasok. Ito ang dahilan ng pag-aneksa ng Crimea noong 2014 at pananakop sa Ukraine noong 2022. Ipinahayag ng Moscow na ipinagtatanggol nito ang mga nagsasalita ng Ruso mula sa pag-uusig. Ang naratibong ito ay konektado sa konsepto ng Ruskimir o Russian World, ang paniniwala na may sibilisasyong responsibilidad ang Russia na ipagtanggol at pag-isahin ang lahat ng nagsasalita ng Ruso at mga Orthodox na Slav sa ilalim ng kanilang impluwensya. Ang ideolohiyang ito ay hindi lang nasyonalismo, kundi pagbibigay katwiran din sa pagpapalawak ng teritoryo. Tuwing may minoryang Ruso o makasaysayang presensya ng mga Ruso sa isang kalapit bansa, nakikita ng Kremlin na may pagkakataon o obligasyon silang makialam. Ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa Kazakhstan na may malaking minoryang Ruso at sa mga bansang Baltiko, kung saan ang mga populasyong Ruso ay dating ginagamit ng Moscow para manghimasok. Kahit wala namang totoong pag-uusig, gumagawa lang ng kwento ang Russia tungkol sa mga lokal na populasyong Ruso na di umano'y biktima at nangangailangan ng proteksyon. Ang pattern na ito ay kawangis ng ibang mga makasaysayang kilusang revanchist mula sa pag-angkin ng Germany sa Sudetenland noong 1930s hanggang sa interbensyon ng Siberia sa Bosnia at Croatia noong 1970s. Higit pa sa mga etnikong dahilan, malalim ang pagkakaugnay ng mga alitan sa hangganan ng Russia sa kanilang estratehikong pananaw sa mundo. Ang Russia ay may kasaysayang puno ng mga pananakop mula sa kanluran, gaya ni Napoleon noong 1812 ng British at French sa Crimean War, at ni Hitler noong 1941. Dahil dito, nabuo ang malalim na nakaugat na geopolitical na paranoia, ang paniniwala na kailangang laging may buffer ang Russia sa pagitan nito at ng mga posibleng kaaway. Noong panahon ng Cold War, nagsilbing buffer ang mga bansa ng Warsaw Pact. Nagbibigay ng proteksyon na sinturon ng mga satellite state laban sa NATO. Ngunit pagkatapos ng 1971, unti-unting nawala ang mga buffer na ito. Nang sumali sa NATO ang Poland, mga bansang Baltic, Romania, at iba pa. Mula sa pananaw ng Moscow, ito ay isang direktang pag-atake sa kanilang seguridad. Ang bawat paglawak ng NATO ay nagpapaliit sa inaasahang estratehikong lalim ng Russia para sa kanilang depensa. Ito ang dahilan kung bakit matindi ang paglaban ng Russia upang hindi mapasama ang Ukraine at Georgia sa mga alyansa ng kanluran. Tulad ng nasabi ko, ang digmaan sa Ukraine ay hindi lang tungkol sa Crimea o Donbas. Tungkol ito sa pagtiyak na hindi kailanman magiging pro-NATO na estado ang Ukraine na malapit sa pintuan ng Russia. Sa parehong paraan, ang okupasyon ng Abkhazia at South Ossetia ay tungkol sa pagpigil na tuluyang makalaya ang Georgia. Ang pagsali ng Finland sa NATO noong 2023 ay itinuturing na matinding dagok dahil tinanggal nito ang matagal ng neutral buffer sa Hilaga. Mayroon ding malakas na dimensyong pampolitika sa loob ng bansa, ang mga sigalot sa hangganan ng Russia. Para sa mga authoritarian na rehimen, nagsisilbing panlilihis sa mga panloob na problema ang mga panlabas na sigalot. Ang bawat malaking aksyong militar ni Putin, mula sa Georgia noong 2008 Crimea, noong 2014 at Ukraine noong 2022, ay sinabayan ng pagtaas ng suporta mula sa mga Ruso habang nagkakaisa sila sa ilalim ng kanilang watawat. Ang ekspansyonismo ay hindi lamang panlabas na pulisiya, kundi pagpapanatili rin ng kontrol sa loob ng bansa. Kabilang sa imahe ni Putin ang isang malakas at agresibong Rusya at ang pagbawi sa mga pagkatalo noong 1970s ay naaayon sa nasyonalismo. Dahil dito, ang anumang pag-atras o konsesyon ay hindi katanggap-tanggap. Dahil maaari nitong pahinain ang legitimasya ni Putin. Ngunit may mga panganib ang estratehiyang ito.
Kung masyadong magastos ang mga digmaan ng Rusya, gaya ng sa Ukraine, maaaring lumaki ang hindi pagkakasiya sa loob ng bansa. Ngayon, lumalabas na ang mga bitak. Nauubos na ng mga ekonomikong parusa, mga kaswalti sa militar, at matagal na labanan ang mga yaman ng Rusya. Kung magtatapos sa kabiguan ang digmaan sa Ukraine, maaari nitong pabagsakin mismo ang Kremlin. Ang mga alitan sa hangganan ng Rusya ang magdidikta sa kinabukasan nito. Tututukan ba ng Kremlin ang pagpapalawak para makamit ang pananaw nila ng mas dakilang Rusya? O mapipilitan kaya ang Rusya na maging depensibo dahil sa mga kabiguan sa militar, pagbagsak ng ekonomiya, at pagtutol ng ibang bansa? Kapag nanalo ang Rusya sa Ukraine, maaari itong magpatuloy sa paglawak pa kanluran. Sinusubok ang katatagan ng NATO sa Moldova o Baltic States. Ngunit kung magawang itaboy ng Ukraine ang Rusya pabalik, maaaring ito na ang simula ng pagbagsak ng estratehikong lakas ng Rusya, na magdudulot ng mas maraming panloob na problema at mas kaunting kakayahan na magpakita ng kapangyarihan sa ibang bansa. Hanggat tinitingnan ng Rusya ang mga hangganan nito bilang pabago-bago at ang mga kalapit bansa nito bilang mga alipin, magpapatuloy ang tunggalian. Matatamo lamang ng Rusya ang pangmatagalang kapayapaan kung tatalikuran nito ang kaisipang imperial. Ang sandaling iyon ay magtatakda ng kapalaran ng Rusya at seguridad ng Europa, Asya at iba pa. Salamat sa panonood.